Your tuition's on me, Bianca, if you say yes tonight. Parang bombang sumabog sa harap ko ang mga salitang iyon, galing sa lalaking halos ngayon ko lang nakilala. Anong klaseng tao ang gagawa nito? Anong klaseng demonyo ang nag-aalok ng langit kapalit ng ako? Nanlamig ang buo kong katawan, at ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ko, paulit-ulit, habang ang imahe ng ataol ni tatay ang sumasalubong sa bawat pagpikit ko. Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang ihatid namin si tatay sa kanyang huling hantungan. Ang amoy ng murang kandila at bulaklak na sampagita mula sa punerarya sa kanto ay nanunuot pa rin sa ilong ko, kasabay ng alaala ng ilang tao na nakipaglamay. Karamihan, mga kapitbahay na may mga matang puno ng awa, at mga kamag-anak na ang bulungan ay tungkol sa kung paano na kami ni nanay ngayong wala na ang padre de pamilya. Paano na yan, Elena? Rinig kong sabi ng isang tiyahin. Ang dami niyo pa namang utang kay Aling Nena sa palengke. Si nanay Elena ko, pilit na nagpapakatatag. Pero kitang-kita ko sa mga mata niyang pagod at sa pagkakangalay ng kanyang mga balikat ang bigat ng problemang iniwan ni tatay. Ang pangarap ni tatay para sa akin. Magtapos ka, anak, lagi niyang sabi, ang mga mata ay nagniningning. Kahit anong mangyari, huwag kang tutulad sa amin na kinapos sa pag-aaral. Yan lang ang maipapamana namin sa'yo. Ngayon, ang pamanang iyon parang bulang naglaho. Sa maliit naming barong-barong sa gilid ng estero, ilang araw matapos ang libing, habang nagliligpit si nanay ng ilang gamit ni tatay na natira, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang bawat salita, tila may kasamang kirot. Anak, umpisa niya, hindi makatingin sa akin. May kinausap si Kumaring Tess mo. May alam daw siyang pamilya sa Alabang. Mayaman. Naghahanap daw ng kasambahay. Huminto siya, tila pinipiga ang puso. Malaki daw ang sahod. Makakatulong sa atin. Kasambahay. Katulong. Maid. Parang dinurog ang puso ko. Hindi dahil sa trabaho, alam kong walang masama sa pagiging kasambahay. Pero ang pangarap ko, ang mga libro, ang classroom, ang diploma, paano na? Pero nay, halos pabulong kong sabi, yung pag-aaral ko po. Nakita ko ang luhang kumawala sa mata ni nanay. Pinunasan niya agad yon gamit ang likod ng palad. Pangarap din namin iyon ng tatay mo para sa'yo, Bianca. Alam mo yan. Pero sa ngayon anak, kailangan muna nating mabuhay. Kailangan nating kumain. Wala akong naisagot. Anong isasagot ko? Tumango na lang ako, habang sa loob-loob ko, parang may namatay na isang importanteng parte ng pagkatao ko. Ang pagtitimping kailangan kong gawin, ang pangarap na kailangan kong isantabi pansamantala, o baka tuluyan na, ay parang tinik na bumaon sa lalamunan ko. Kinabukasan, dala ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at lahat ng tapang na kaya kong ipunin, sumakay ako ng jeep papuntang Alabang. Ang biyahe ay parang isang mahabang panaginip o bangungot. Bawat kanto, bawat mataas na gusali, bawat magarang sasakyan, ay tila sumisigaw ng isang mundong hindi para sa akin. Nang sa wakas ay marating ko ang address na bigay ni Kumaring Tess, natulala ako. Isang dambuhalang gate na bakal ang sumalubong sa akin. Sa likod nito, isang mansyon na parang palasyo, napapaligiran ng malawak at berdeng hardin. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Bianca. Para kay nanay. Para mabuhay. Isang babaeng may edad, naka-uniforme at maistriktong mukha, ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng gate. Siya raw si Manang Lolit, ang mayordoma. Pinapasok niya ako, at habang tinatahak namin ang daan papasok sa bahay, hindi ko maiwasang mamangha at kasabay nito, lalong makaramdam ng hiya. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab, pwede ka nang manalamin. Ang mga muebles, mukhang mas mahal pa sa buong buhay naming naipundar ni nanay. Dito ang kwarto mo, sabi ni Manang Lolit, binuksan ang isang pinto sa bandang likod, malapit sa kusina. Maliit pero malinis. May isang simpleng kama at isang maliit na aparador. Si Sir Chris, ang amo mo, ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng makalat. At higit sa lahat, ayaw niya ng pakialamera. Entiendes? Tumango ako. Opo, Manang. Unang linggo, puro linis, laba, pamamalansa, at pagtulong sa kusina ang ginawa ko. Bihira kong makita si Sir Chris. Minsan, sa umaga, mabilis siyang dadaan, naka-business suit, papunta sa trabaho.
Minsan sa gabi, pagdating niya, diretso na sa kanyang study o sa kwarto niya sa taas. Hindi siya nagsasalita. Isang tingin lang o tango kung mapapansin niya ako. Matangkad siya, balingkinitan ang katawan pero halatang matipuno. Ang mga mata niya, yun ang hindi ko makalimutan. Matalim, tila ng usisa, at parang laging may kung anong tinatago sa likod ng mga iyon. Nakakakilabot. Nakakailang. Pero aaminin ko, may kung anong pang-akit. Takot at iwan. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mga libro sa maliit na library sa tabi ng kanyang study, break time ko sana. May dala akong isang luma at punit-punit ng college entrance test reviewer na nakuha ko sa basurahan ng isang kapitbahay dati. Binubuklat ko iyon, tinitingnan ang mga sample questions, nangangarap na sana, balang araw. Hindi ko namalayan ang pagpasok niya. Anong tinitingnan mo? Napatalon ako sa gulat. Agad kong tinago sa likod ko ang reviewer. Sir Chris. Wala po. Nagpupunas lang po. Lumapit siya. Hindi ko matantya ang ekspresyon sa mukha niya. Seryoso, pero parang may bahid ng amusement. Kinuha niya mula sa kamay ko ang reviewer. Tiningnan niya iyon tapos ako. You want to go to college, don't you, Bianca? Tanong niya, ang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Napalunok ako. Oo po, sir. Pangarap ko po talaga iyon, simula pa po nung bata ako. Biglang bumuhos ang pag-asa sa dibdib ko. Baka tutulungan niya ako. Baka papayagan niya akong mag-aral habang nagtatrabaho dito. Kahit night school lang. He smirked, eyes small, almost invisible twitch of his lips. Good. I like ambition. Umikot siya at naupo sa kanyang malaking leather chair sa likod ng mahogany desk. Ipinatong niya ang mga siko sa mesa, pinag-krus ang mga daliri. Para siyang hari sa kanyang trono. I can make that happen. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga po, sir. Paano po? Kahit anong trabaho pa po ang ipagawa nyo, gagawin ko po. Mag-overtime po ako, hindi po ako magreklamo, sunod-sunod kong sabi, nanginginig ang boses sa excitement. It's simpler than that, Bianca. Mumiti siya, pero ang ngiting yun, hindi umabot sa kanyang mga mata. Malamig. Mapangal-kula. Walang dagdag na labada, walang extra na plansa. In fact, baka mabawasan pa ang trabaho mo dito sa bahay. Lalo akong naguluhan. Pipo. He leaned forward slightly. His voice dropped, becoming a low, intimate murmur that sent shivers down his spine, not the good kind. All you have to do, Bianca, he paused, and his eyes, those sharp, piercing eyes, locked onto mine. Para akong hinuhubaran ng tingin niya. Is be mine. Natigilan ako. Anong ibig niyang sabihin? Be available for me. When want you, where I want you. Patuloy niya, ang bawat salita ay parang patak ng yelo sa balat ko. Our little secret, of course. No strings attached. Just an arrangement. Your tuition, books, allowance, even a small condo unit near your university para hindi ka mahirapan sa bayahe. I'll take care of everything. Ang mga salitang yun. Yun ang mga salitang umuulit-ulit sa isip ko ngayon. Ang mga salitang nagpabagsak sa mundo ko. Parang nabingi ako. Ang pangarap na inalok niya, biglang naging napakapangit na pain. Ang bait, ang kondo, ang allowance, lahat yun, kapalit ng ano. Ng dignidad ko. Ng sarili ko. Sir, nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero parang napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi po ata tama yun. Hindi po ako ganong klaseng babae. Ang huling mga salita ay halos hindi ko na marinig. He chuckled, dry, humorless sound. Tama. What is tama, Bianca, when you're choosing between your dreams and this? Itinuro niya ang suot kong uniforme ng kasambahay, ang pamunas na hawak ko. The gesture was small, but it felt like a slap. Think about it, your nanay won't have to break her back selling kakanin in the market. You get your education. You get to wear that toga you've been dreaming of. It's a fair exchange, isn't it? A means to an end. Isang paraan para makamit ang pangarap.
Pero anong klaseng pangarap ang mabubuo sa ibabaw ng isang kasunduang ganito kadumi? Hindi ako halimaw, Bianca, dagdag pa niya, tumayo at lumakad palapit sa akin. Bawat hakbang niya, parang kumikitid ang espasyo sa pagitan namin, ninanakaw ang hangin na kailangan ko. I'm a businessman. I see an opportunity. A mutual benefit. Ikaw ang magdedesisyon. Inabutan niya ako ng isang baso ng malamig na tubig mula sa mini-fridge sa gilid ng study. Nanginginig ang kamay kong tinanggap yun, pero hindi ko magawang uminom. You have until tomorrow morning to decide, sabi niya, ang boses ay bumalik sa pagiging businesslike. But I suggest you think very, very carefully. Opportunities like this they don't come often. Especially for someone in your, shall we say, situation. May diin ang huling salita, isang paalala ng kahirapan ko, ng kawalan ko ng kapangyarihan. Iniwan niya akong nakatayo doon, tulala, ang baso ng tubig ay nanginginig sa aking kamay. Ang utak ko ay isang blankong papel, tapos biglang mag-uunahan ang mga imahe, ang mukha ni nanay na pagod pero umaasa, ang puntod ni tatay, ang pangarap kong maging guro, ang malamig at mapang-akit na mga mata ni Sir Chris. Gabi na nang makabalik ako sa maliit kong kwarto. Hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame, habang ang mga salita ni Sir Chris ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Kapalit ng pangarap. Pangarap. Ano nga ba ang halaga ng pangarap kung ang daan patungo doon ay sisira sa pagkatao mo? Pero ano rin ang halaga ng pagkatao kung mamamatay kang dilat ang mata sa gutom at hirap, kasama ang mga pangarap mong hindi natupad? Kinagat ko ang labi ko hanggang sa halos magdugo. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang dinukot ko mula sa ilalim ng unan ang kupas na litrato ni tatay, nakangiti. Tay, anong gagawin ko? Kinabukasan, maaga akong nagising, pero pakiramdam ko, hindi ako natulog ni isang segundo. May dala akong sagot. Isang sagot na alam kong babago sa lahat. Isang sagot na ikadudurog ko, pero kailangan. Para kay nanay. Para sa pangarap na iyon. Pumunta ako sa dining area kung saan alam kong nagkakape si Sir Chris bago pumasok sa trabaho. Nakatalikod siya, nakatingin sa labas ng bintana. Huminga ako ng malalim. Isang beses. 2. 3. Sir D. Lumingon siya. Ang mga mata niya kasing lamig ng umaga. Walang mababakas na emosyon. Naghihintay. Napalunok ako. Naramdaman ko ang panginginig ng mga tuhod ko, ang panlalamig ng mga kamay ko. Muli, kinagat ko ang ibabang labi ko. Pumapayag na po ako. Ang mga salitang yun kasing bigat ng mundo. At sa pagbitaw ko ng mga iyon, alam kong wala ng atrasan. Ang kontratang walang pirmahan, walang papel, ay nasilyuhan na ng aking desperasyon. Ang kong iyon kay Sir Chris ang naging susi sa isang pintuan na hindi ko alam kung langit o impyerno ang nasa kabila. Ang tanging alam ko, sa bawat pagbukas nito, unti-unti akong nilalamon ng isang mundong sobrang ganda sa labas, pero sobrang lungkot at nakakabaliw sa loob. Isang linggo matapos ang usapan namin, inihatid ako ni Sir Chris, o dapat ko na ba siyang tawaging Chris na lang, base sa arrangement namin. Sa isang condominium unit sa Katipunan. Malapit daw sa universidad na papasukan ko. Hindi ko napigilang mapanganga. Ang lobby pa lang parang hotel. May aircon, mabango at ang mga tao, mukhang mga anak mayaman lahat. This is yours, sabi niya, binuksan ang pinto ng Unit 7G. Isang studio unit, pero para sa akin, kasing laki na ng buong bahay namin sa probinsya. Kumpleto sa gamit, malambot na kama na may mamahaling kumot, isang study table na gawa sa dark wood, flat screen G, maliit na kusina na may brand new na appliances, at banyo na may bathtub. Napalunok ako. Kailan pa ako huling nakakita ng bathtub? Ni sa panaginip, hindi ko naisip na magkakaroon ako ng ganito. There's a debit card on the table. Monthly allowance mo. Enough for your food, transpo, books, and whatever girls your age buy. Sabi niya, inilapag ang isang makapal na envelope sa glass table. Your tuition for the entire semester is already paid. The schedule of your classes is also there. Parang robot akong tumango. Lahat ng to, parang hindi totoo. Parang panaginip na ayaw kong magising, pero kasabay nito, may takot na baka bangungot pala ang kahinatnan. May rules, Bianca.
Biglang nagbago ang tono niya, naging seryoso at malamig, yung tipo ng boses na nagpapaalala sa akin kung sino siya at kung ano ako sa arrangement na to. Napatingin ako sa kanya, naghihintay. Rule number 1, you focus on your studies. I expect good grades. Hindi ako nagbabayad para sa petiks-petiks lang. Medyo natawa siya ng bahagya, pero walang saya sa tawa niyang yun. Rule number 2, you are mine. Available ka dapat kapag kailangan kita. Tatawag ako, magte-text. I expect you to answer, to comply. Walang tanong-tanong. Tumango ulit ako, nararamdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Mine. Ang salitang yun. And rule number 3, the most important one, lumapit siya sa akin, hinawakan ang baba ko, at itinaas ang mukha ko para magkatinginan kami. Ang mga mata niyang matalim, parang kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ko. Bawal kang magmahal ng iba habang ako pa ang gumagastos sa'yo. Bawal kang magpaligaw. Bawal kang makipag-date. Maliwanag. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ko. Ang huling rule. Yun ang pinakamasakit. Pinakabrutal. Parang sinasabi niyang katawan ko lang ang kailangan niya, pero ang puso ko, dapat manatiling bilanggo. Para akong ibon na binigyan ng gintong haula, malaya kang lumipad sa loob, pero hindi ka pwedeng umibig sa labas. Oo po, sir. Chris. Nanginginig kong sagot. Ang hiya ay nagsimulang kumalat sa buo kong sistema. Hiya sa sarili ko, hiya sa sitwasyon ko. Ngumiti siya, yung iting alam mong may kapalit. Good girl. Ginulo niya ng bahagya ang buhok ko, parang aso lang. Tapos, umalis na siya. Iniwan akong mag-isa sa magara pero malamig na unit na yun. Nagsimula ang klase ko. Sa unang araw, suot ang bagong uniform na binili gamit ang perang bigay niya, ang bagong sapatos, ang bagong bag, lahat bago, lahat galing sa kanya, pumasok ako sa kampus ng isang sikat na universidad. Ang pangarap ko, eto na. Naglalakad ako sa mga pasilyo kung saan dati, pinapangarap ko lang na masilayan. Nakikita ko ang mga tingin ng ibang estudyante. Ang iba, parang naiinggit. Siguro dahil sa ayos ko. Siguro dahil sa aurat ko na hindi naman talaga akin. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila na ang bawat sinulid ng damit ko, ang bawat pahina ng librong hawak ko, ay may katumbas na piraso ng dignidad ko. Wow, friend, ang ganda ng bag mo. Orig ba yan? Tanong ng isang kaklase, si Maricel, na agad kong naging kaklose dahil sa pagiging bibo niya. Umiti lang ako ng pilit. Ah, bigay lang. Ayokong magsinungaling pero ayoko ring magsabi ng totoo. Ang hirap. Ang guilt na parang anay na unti-unting umuubos sa akin. Sa klase, sinisikap kong mag-focus. Nakikinig ako sa mga propesor, nagsusulat ng notes, sumasali sa discussion. Gusto kong patunayan kay Chris at sa sarili ko na seryoso ako sa pag-aaral. Na hindi lang ako isang laruan na binili niya. Pero ang hirap. Lalo na kapag gabi. Kapag tumatawag si Chris. Wear that red dress I bought you. I'll pick you up at 8. O kaya, I'm bored. Come over to Dimbit Place in Makati. Now. Walang pakiusap, utos lahat. At ako naman parang tutang sunod-sunuran. Anong magagawa ko? Nakatali ako sa kanya. Nakatali ako sa perang binibigay niya. Ang pangarap ko, hawak niya sa palad. Dadalhin niya ako sa mga mamahaling restaurant kung saan ang isang plato ng pagkain ay katumbas na ng isang linggong budget namin ni nanay. Minsan, sa mga high-end hotel kung saan mag-o-overnight kami. Sa mga lugar na iyon, ako si Bianca, ang magandang babae sa tabi ng mayamang si Chris. Nakangiti, tumatawa, pero sa loob-loob gusto ko nang umiyak. Gusto kong tumakas. Ang pinakamasakit ay ang pag-uwi ko sa kondo unit ko. Mag-isa. Tahimik. Ang tanging maririnig mo ay ang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili kong pusong puno ng tampo. Tampo sa kanya, sa sarili ko, sa mundo. Bakit kailangan ganito? Bakit kailangan ang pangarap ay may ganito kabigat na kapalit? Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampshade sa tabi ng kama ko, doon bumubuhos ang mga luhang pilit kong tinatago sa umaga. Hawak ang unan, niyayakap ko ang sarili ko,
Hinahanap ang kalinga na hindi ko maramdaman mula sa lalaking nagbibigay sa akin ng lahat ng material na bagay. Si nanay tumatawag halos araw-araw. Kinakamusta ako? Anak, kumusta ang pag-aaral mo? Okay ka lang ba dyan? Kumakain ka ba sa tamang oras? Ang laging tanong niya, puno ng pag-aalala. Okay lang po, Nay. Masaya po dito. Ang babait po ng mga kaklase ko, ang lagi kong sagot, pilit pinapasigla ang boses. Kasinungalingan. Ang bawat salita parang tinik sa lalamunan ko. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo. Ayokong bigin siya. Ayokong malaman niya ang kapalit ng magandang buhay na ibinibigay ko sa kanya, ang regular na padala ko, sapat para sa mga gamot niya at sa pang-araw-araw nila. Pati ang best friend ko simula high school, si Lisa, na nagtatrabaho sa isang fast food chain para makatulong sa pamilya niya, hindi ko na masyadong nakakausap. Nag-message siya minsan sa Facebook. Oy, Bes? Musta na? Balita ko, nasa big university ka na daw. Wow, na all. Libre ka naman minsan, hehe. Tinitigan ko lang ang message niya. Anong isasagot ko? Nasa big university ako, pero ang kapalit nito ay ang kaluluwa ko. Na hindi ako pwedeng makipagkita sa kanya dahil baka may masabi akong hindi dapat. Ang hiya. Isang hapon, sa library ng school, may lumapit sa aking isang lalaki. Kaklase ko siya sa isang minor subject, si Ben medyo nerdy ang dating, pero mabait. Hi, Bianca. May notes ka ba nung last meeting sa philo class? Absent kasi ako, may lagnat. Ngumiti ako. Meron. Teka. Kinuha ko ang notebook ko at ipinakita sa kanya. Salamat talaga, sabi niya, ngumiti. Libre na lang kita ng fishball sa labas mamaya as thank you. Natigilan ako. Fishball. Isang simpleng alok. Pero para sa akin, parang isang ipinagbabawal na prutas. Bawal kang magmahal ng iba, bawal kang makipag-date. Ang mga salita ni Chris, umalinggaw sa isip ko. Next time na lang siguro, Ben, may gagawin pa kasi ako mamaya, palusot ko, pilit nang umingiti. Nakita ko ang bahagyang pagtataka sa mukha niya, pero tumango na lang din siya. Pag-uwi ko sa kondo, may text message si Ben, sayang naman. Sige, next time. Ingat ka, Bianca. Tinitigan ko ang text niya. Isang simpleng smiley. Isang simpleng paalala na may mga normal na tao pa rin sa mundo, may mga normal na interaksyon. At ako, hindi ko pwedeng maranasan yun. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang i-delete button. Pati ba naman isang simpleng text message, kailangan kong itago? Kailangan kong burahin? Ganito na ba ako kadesperada para panghawakan ang key arrangement na to? Napaupo ako sa kama. Ang luha, kusa na namang tumulo. Ang mamahaling kondo unit, ang mga magagarang damit, ang perang hindi ko naubos, lahat yon, walang kwenta kung ang kapalit ay ang kalayaan kong maging ako, ang kalayaan kong makaramdam. Sa labas, nagsisimula ng dumilim. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unti nang sumisindi, kumukuti-kutitap na parang mga bituin na abot kamay pero hindi mo mahawakan. Katulad ng pangarap ko. Abot kamay na, pero ang presyo ay ang pagbagsak ko sa isang balon na walang kasiguraduhan kung may ilalim pa ba. Araw-araw, ganito ang buhay ko. Estudyante sa umaga, sunod-sunurang ki-girlfriend sa gabi. Nakangiti sa labas, umiiyak sa loob. Nagsisimula ng maging manhid ang puso ko, o baka naman sinusubukan ko lang talagang patayin ang anumang natitirang emosyon para hindi na ako masaktan. Pero ang guilt at hiya, laging nandyan, parang aninong hindi ako magawang iwan. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang i-date namin ni Chris sa isang 5-star hotel restaurant, kung saan ang pinakamurang wine ay katumbas na ng isang buwang upa namin dati, hinatid niya ako sa kondo. Bago ako bumaba ng kanyang mamahaling kotse, may sinabi siya. May business trip ako. 2 weeks akong mawawala. Shanghai. Sabi niya, hindi nakatingin sa akin, abala sa pag-check ng phone niya. Hindi ako umimik. Ewan ko kung dapat ba akong matuwa o malungkot. 2 weeks na walang utos. 2 weeks na walang matalim na tingin. 2 weeks na normal. Don't do anything stupid while I'm gone, Bianca. Bigla siyang tumingin sa akin, at ang mga mata niyang iyon, parang sinasabing kahit nasa malayo siya,
nakabantay pa rin siya. Keep your phone on. I'll call. And remember the rules. Tumango lang ako. Yes, Chris. Ingat ka sa biyahe. Pilit ng ngiti. Pag-akyat ko sa unit, parang nabunutan ako ng tinik. 2 weeks. Humiga ako sa kama, niyakap ang unan, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng kaunting gaan. Hindi kaligayahan, pero at least, hindi na iyong datihang bigat. Sa sumunod na mga araw, sinubukan kong mabuhay ng normal. Pumapasok ako sa school, nakikipagkwentuhan sa mga kaklase, pero hanggang doon lang, at umuuwi sa kondo para mag-aral. Walang late night calls, walang biglaang utos na pumunta sa kung saan. Tahimik. Masyadong tahimik. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi galing school, nadaanan ko ang isang maliit na karinderya malapit sa campus. Naamoy ko ang nilulutong sinigang. Bigla akong napahinto. Sinigang. Paborito ni nanay. Paborito ko. Kailan pa ako huling nakakain ng sinigang na luto sa bahay? Ang mga pagkain sa mamahaling restaurant na pinupuntahan namin ni Chris, masasarap. Pero iba pa rin ang lutong bahay. Iba pa rin ang simpleng sinigang na may pagmamahal. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pumasok ako sa karinderya. Umorder ako ng isang mangkok ng sinigang na baboy at kanin. Habang kumakain, napapikit ako. Ang asim, ang anghang, ang alat, lahat ng yun parang yakap ni nanay. Simpleng kaligayahan. Isang kaligayahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Habang kumakain, biglang nagring ang phone ko. Si Chris. Kinabahan ako. Sinagot ko agad. Hello. Bianca. What are you doing? Malamig ang boses niya as usual. Akay kumakain lang po. Dito sa malapit sa school. Kumakain? Saan? Tumaas ang isang kilay ko. Bakit kailangan niyang malaman kung saan ako kumakain? Sa karinderya lang po, Chris. Nag-crave lang po ako ng sinigang. Narinig ko siyang tumawa ng mahina sa kabilang linya. Isang tawang may halong pang-iinsulto. Karinderya. After all the fine dining I've exposed you to, you still crave for that peasant food. Nasaktan ako sa sinabi niya. Peasant food. Para sa kanya, basura lang ang pagkaing kinalakihan ko. Ang pagkaing nagbibigay sa akin ng konting alaala ng normal na buhay. Masarap po kasi, mahina kong sagot na wala na ng gana. Whatever. Just make sure you're in your unit tonight. I might call for video chat. I want to see you. Utos ulit. Okay, Chris. Pagkatapos ng tawag, nawalan na ako ng gana sa sinigang. Ang simpleng kaligayahan na naramdaman ko kanina, biglang naglaho, napalitan na naman ng pamilyar na bigat sa dibdib. Kahit nasa kabilang panig ng mundo siya, kontrolado pa rin niya ako. Gabi-gabi, tumatawag siya. Video call. Para siyang warden na tinitingnan kung nasa selda pa ang preso niya. Tatanungin niya kung anong ginawa ko buong araw, kung may nakausap akong iiba. Palagi akong sumasagot ng maikli, maingat sa bawat salita. Ang hiya sa tuwing nakikita ko ang sarili ko sa screen, ngumingiti ng pilit habang siya, seryoso ang mukha, parang sinusuri ang bawat galaw ko. Isang beses, may group project kami sa isang major subject. Kailangan naming mag-meet ng mga kagrupo ko sa library. Isa sa mga kagrupo ko ay si Jason, isang varsity player na medyo sikat sa campus. Habang nagdidiscuss kami, napansin kong panay ang tingin niya sa akin, minsan, ngumingiti. Normal lang naman yun, alam ko. Pero sa sitwasyon ko, hindi. Pag-uwi ko, tumawag si Chris. Who's Jason? Tanong niya agad, walang paligoy-ligoy. Nanlamig ang buo kong katawan. Paano niya nalaman? Sino pong Jason, Chris? Don't play dumb with me, Bianca. Nakita ko sa shared document ng group niyo. His name was there. At may nagtag sa inyo sa isang picture sa Facebook. Magkatabi kayo. Napalunok ako. Hindi ko alam na may nagpicture pala. At mas lalong hindi ko alam na minomonitor niya pati social media accounts ko o ng mga kaklase ko. Para siyang multo, laging nakabantay. Kagrupo ko lang po siya, Chris. Group project po namin. Nanginginig ang boses ko.
Guilt. Kahit wala naman akong ginagawang masama, pakiramdam ko may kasalanan ako. Make sure na hanggang groupmate lang yan. You know the rules, Bianca. Don't even think about breaking them. Ang banta sa boses niya, malinaw pa sa sikat ng araw. Pagkababa ng telepono, napasandal ako sa pader. Huminga ng malalim. Ang hirap. Sobrang hirap ng ganito. Para akong naglalakad sa manipis na alambre, konting pagkakamali lang, babagsak ako. At ang pagbagsak na yun, hindi lang ako ang masasaktan. Pati ang pangarap ko, pati si nanay. Gusto kong umiyak, pero parang naubos na ang luha ko. Manhid na. Kinabukasan, sa school, iniwasan ko na si Jason. Kapag lumalapit siya, nagdadahilan akong may pupuntahan. Kapag umingiti siya, yumuyuko ako. Ayokong magkaroon ng anumang bahid ng pagdududa si Chris. Ang tampo sa sarili ko, lumalaki. Bakit kailangan kong gawin to? Bakit kailangan kong itulak palayo ang mga taong wala namang ginagawang masama sa akin? Ang kondo unit ko, na dati parang isang munting palasyo sa akin, ngayon ay parang isang magandang kulungan. Ang mga mamahaling gamit, ang malambot na kama, ang malamig na aircon, lahat yun, parang mga rehas na bakal na pumipigil sa akin na makalaya. Gabi. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Ang dilaw na ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng malungkot na anino sa kwarto. Bigla may kumatok sa pinto. Kinabahan ako. Sino naman ang kakatok ng ganitong oras? Hindi naman umuwi si Chris. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa peephole. Walang tao. Napakunot ang noo ko. Baka guni-guni ko lang. Pagod lang siguro ako. Bumalik ako sa kama. Pero ilang sandali lang may kumatok ulit. Mas malakas ngayon. Kinakabahan na talaga ako. Dahan-dahan ulit akong lumapit sa pinto. Sumilip ulit. Isang delivery boy may hawak na maliit na box. Binuksan ko ng kaunti ang pinto. Para kanino po to? Kay Ms. Bianca Cruz po. Pinapabigay lang po. Iniabot niya ang box at isang resibo para pirmahan. Pagkaalis ng delivery boy, tinitigan ko ang box. Walang pangalan kung kanino galing. Dahan-dahan kong binuksan. Sa loob, isang maliit na music box. Nang buksan ko ito, tumugtog ang isang pamilyar na melodya, Twinkle, Twinkle Little Star. At sa ilalim ng takip may isang maliit na card. Just a little something to remind you that even in the darkest nights, stars still shine. Keep your chin up. Friend. Walang pangalan. Napahawak ako sa dibdib ko. Sino kaya to? Isang kaibigan? May nakakaalam ba ng pinagdadaanan ko? O baka naman, ang init ng luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ko. Pero ngayon, hindi lang lungkot. May kaunting pag-asa. Na baka, sa kabila ng lahat, may nakakakita pa rin sa akin bilang si Bianca, at hindi lang bilang pag-aari ni Chris. Pero kasabay ng mumunting pag-asang iyon, may takot. Paano kung malaman to ni Chris? Anong gagawin niya? Ang simula ng pagbagsak ko ay mas malalim pa pala kaysa sa inaakala ko. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa ito kakayanin. Ang misteryosong music box at ang mensahe nito ay naging isang munting liwanag sa madilim kong mundo. Itinago ko iyon sa ilalim ng mga damit ko sa aparador, takot na baka makita ni Chris, pero paminsan-minsan, kapag mag-isa ako at sigurado akong walang makakakita o makakarinig, binubuksan ko ito. Ang simpleng himig ng Twinkle, Twinkle Little Star ay nagpapaalala sa akin na minsan, may simple at inosenteng saya. Sino kaya ang nagbigay? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa isip ko, isang lihim na paghahanap sa gitna ng takot. Bumalik si Chris mula sa Shanghai, at kasabay nito ang pagbabalik ng dati kong kaba at pag-ingat. Mas naging abala siya sa trabaho, pero ang mga utos at ang pagiging kontrolado niya sa akin ay hindi nabawasan. Palagi pa rin ang mga dinner dates sa mamahaling lugar, ang mga overnight stays sa hotel, ang mga paalala ng rules. Ang puso ko, parang isang ibon na gustong kumawala sa hawla pero takot sa maaaring mangyari kapag sinubukan. Sa school, may isang lalaki mula sa upper year ang unti-unting napapansin ko, o mas tamang sabihin, siya ang unti-unting nagpapapansin sa akin. Si Ray. Madalas ko siyang nakakasalubong sa library o minsan sa kantin.
Architecture student siya, sabi ng mga kaklase ko. Tahimik lang pero kapag umingiti, parang biglang lumiliwanag ang paligid. May dala siyang aura na kalmado, yung tipong nakakagaan ng pakiramdam. Isang araw, nagmamadali akong lumabas ng classroom dahil late na ako sa usapan namin ni Chris. Kailangan ko siyang salubungin sa parking lot. Sa pagmamadali ko, nabitawan ko ang mga librong dala ko. Nagkalat ang mga ito sa sahig ng koridor. Nakakainis. Tulungan na kita. Isang boses mula sa likod ko. Paglingon ko, si Ray. Nakangiti siya, yung ngiting parang laging maisinag ng araw. Agad siyang yumuko para tulungan akong pulutin ang mga libro. Naku, salamat. Nakakahiya naman, sabi ko, medyo namumula ang pisngi. Ewan ko ba, pero sa tuwing malapit siya, parang may kung anong kuryenteng dumadaloy sa akin. Kilig. Hindi. Bawal. Okay lang. Dala ka kasi ng library, pati yung bigat ng mundo, biro niya, sabay kindat. Natawa ako ng bahagya. Ang gaan ng pakiramdam kapag kausap ko siya, kahit sandali lang. Sige, una na ako, ha? Salamat ulit, sabi ko, nagmamadaling umalis. Ayokong magtagal. Baka may makakita. Baka makarating kay Chris. Ang takot ay laging nandyan parang anino. Kinabukasan, sa locker ko, may nakita akong isang maliit na Toblerone. Yung paborito kong flavor, dark chocolate. Walang note, walang kahit ano. Pero alam ko, o gusto kong isipin, na galing yun kay Ray. Kinuha ko yun, itinago sa bag ko, at palihim nang umiti. Isang simpleng chocolate, pero ang epekto sa akin, parang isang malaking yakap. Pero ang ngiting yun ay agad napawi nang makita ko si Chris na naghihintay sa akin sa labas ng campus gate. Nakasandal siya sa kotse niya, naka-shades, pero alam kong matalim ang tingin niya sa akin. Saan ka galing? Kanina pa ako dito, malamig niyang sabi. May tinapos lang po sa library, palusot ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong malaman niyang may nagbigay sa akin ng chocolate. Ayokong malaman niyang may Ray. Hindi siya umimik. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Pagpasok ko, naamoy ko ang pamilyar niyang pabango, mamahalin, pero para sa akin, amoy ng panganib. Habang nasa biyahe kami, bigla siyang nagsalita. May nakakakita sa'yo sa school, Bianca. May nagbibigay ng regalo? Nanigas ako sa kinaupuan ko. Paano niya nalaman? May mata ba siya kahit saan? Regalo po. Wala naman po, Chris. Don't lie to me. Ang boses niya, puno ng pagbabanta. Ayokong may ibang aaligid-aligid sa'yo. Naiintindihan mo. Tumango lang ako, hindi makatingin sa kanya. Ang selos ni Chris, hindi yung tipong nakakakilig. Nakakatakot. Para siyang isang possessive na dragon na nagbabantay sa kanyang ginto. At ako ang gintong iyon, isang bagay na pag-aari niya, hindi isang taong may sariling damdamin. Sa sumunod na mga araw, mas lalo akong naging maingat. Iniwasan ko na ng tuluyan si Ray. Kapag nakakasalubong ko siya, yumuyuko ako o lumiliko sa ibang daan. Ang sakit sa dibdib pero kailangan. Para sa kapakanan ko. Para sa pangarap ko na hawak pa rin ni Chris. Pero si Ray parang hindi sumusuko. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kondo, nakatanggap ako ng text message mula sa unknown number. Bianca, si Ray to, sorry kung bigla na lang akong nag-text. Nakuha ko number mo kay Maricel. Napansin ko lang parang iniiwasan mo ako. May nagawa ba akong mali? If you ever need someone to talk to, or just someone to share a Toblerone with, I'm here. Ingat ka palagi. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang hikbi. Ang bait niya. Ang genuine ng concern niya. At ako, kailangan ko siyang iwasan, kailangan ko siyang saktan dahil sa sikretong hindi ko masabi. Hindi ko siya nireplyan. Paano? Anong sasabihin ko? Na, iniiwasan kita dahil pag-aari ako ng iba? Na ang bawat ngiti mo ay nagbibigay sa akin ng pag-asa, pero ang pag-asang iyon ay ipinagbabawal? Lalong naging mapanuri si Chris. Minsan, bigla na lang siyang susulpot sa campus, kunwari may dinaanan lang, pero alam kong tinitingnan niya kung sino ang mga kasama ko, kung sino ang mga kausap ko. Para akong nasa isang reality show na siya ang producer, director, at ang tanging manonood na may karapatang humusga.
Isang hapon, habang palabas ako ng library, kasama ko si Maricel. Nagtatawanan kami dahil sa isang nakakatawang kwento niya tungkol sa professor namin sa economics. Bigla may humablot sa braso ko. Malakas. Masakit. Paglingon ko, si Chris. Ang mga mata niya nag-aapoy sa galit. Ang pagkakahawak niya sa braso ko, mahigpit, parang bakal. Sino yang kasama mo? Sigaw niya, hindi alintana ang mga estudyanteng napapatingin sa amin. Si Chris, si Maricel po, kaklase ko. Bitiwan mo po ako, nasasaktan ako. Nanginginig ang boses ko, hindi lang sa sakit, kundi sa takot at hiya. Tiningnan niya si Maricel mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri kung banta ba ito. Si Maricel naman, halatang nagulat at natakot. Umuwi ka na, utos ni Chris sa akin, binitawan ang braso ko, pero hinila naman ako papunta sa kotse niya. Wala akong nagawa kundi sumunod. Sa loob ng kotse, tahimik lang kami. Pero ang tensyon, pwedeng hiwain ng kutsilyo. Alam kong galit siya. Alam kong may kasunod to. Pagdating namin sa kondo ko, sa kondo na binigay niya, doon siya sumabog. Ano iyon, Bianca? Sino yung lalaking kasama mo kanina sa may gate, nakangiti sa'yo? Pasigaw niyang tanong. Hindi ko alam kung sinong lalaki ang tinutukoy niya. Maraming tao sa gate kanina. Wala po akong ibang kasama kundi si Maricel. Baka nagkakamali lang po kayo ng tingin. Huwag mo akong gawing tanga. Lumapit siya, dinuro ako. Nakita ko. May kausap kang lalaki. Nakangiti ka pa sa kanya. Sino siya? Boyfriend mo. Ha? Ang selos niya, irrational. Nakakabaliw. Wala po akong boyfriend, Chris. Alam niyo naman po yung usapan natin, di ba? Umiiyak ko nang sabi. Ang sakit. Ang sakit na pagbintangan sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa. Talaga lang, ha? May kinuha siya sa bulsa niya. Ang phone niya. May pinakita siyang picture. Picture ko at ni Ray. Kuha mula sa malayo pero klaro. Nakatayo kami malapit sa entrance ng library, nag-uusap. Nakangiti ako. Si Ray, nakatingin sa akin, nakangiti rin. Ang anggulo ng kuha, parang stolen shot. Nanlaki ang mga mata ko. Saan niyo po nakuha yan? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Ang mahalaga, ano to? Anong ibig sabihin nito, Bianca? Ang boses niya, bumaba, pero mas lalong naging mapanganib. Para siyang isang ahas na handa ng manuklaw. Hindi ako makapagsalita. Ang utak ko, blanko. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lumalaking takot sa dibdib ko. Paano? Paano niya nakuha ang picture na iyon? Pinapasundan niya ba ako? Ang pangarap na minsan ay nagniningning, ngayon ay nababalot na ng anino ng kanyang pagkontrol at pagdududa. At ang lihim na paghahanap ko ng kaunting saya at normalidad ay tila naging isang mapanganib na laro. Tinitigan niya ako, naghihintay ng sagot. At sa mga matang yun, alam kong ang susunod na mangyayari ay hindi maganda. Ang cliffhanger na to, hindi lang isang litrato. Ito ang simula ng mas malalim pang pagsubok. Ang litratong hawak ni Chris, na nagpapakita sa akin at kay Ray na magkasama, ay parang isang sentensya. Isang patunay sa kanyang mga mata ng aking kipagtataksil. Ang galit sa mukha niya ay hindi maipinta, at ang takot sa dibdib ko ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa aking puso. Pinipiga ito hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Explain this, Bianca, sigaw niya, iwinawasiwas ang telepono sa harap ko. Sino yang lalaking yan? Anong meron sa inyo? Akala ko ba malinaw ang usapan natin? Chris, wala po yun, nagsisimula na namang mamuo ang luha sa mga mata ko, pero pinipigilan ko. Ayoko nang ipakita sa kanya na mahina ako, kahit na sa loob-loob ko, durog na ako. Nagkataon lang po na nagkasabay kami sa library. Nagtanong lang po siya tungkol sa isang libro. Wala pong ibang ibig sabihin yun. Wala. Halos pasigaw niyang sabi, ang ugat sa liig niya ay halatang halata na. Kitang-kita ko sa ngiti mo, Bianca. Yung ngiting hindi ko nakikita kapag ako ang kasama mo. Don't you dare lie to me again. Lumapit siya, hinawakan ako ng mahigpit sa magkabilang balikat. Ang mga daliri niya bumaon sa laman ko. Nasasaktan ako, pero mas nasasaktan ako sa mga salita niya, sa kawalan niya ng tiwala.
Chris, please, maniwala ka sa akin pag mamakaawa ko. Si Ray po yun, kakilala ko lang sa school. Wala po kaming relasyon. Kaibigan lang po kung maituturing. Kaibigan? Tumawa siya ng mapakla. Alam mo ba kung ano ang tingin ko sa mga kaibigan na yan, Bianca? Sila yung ahas na aagaw sa kung anong akin. Ang possessiveness niya nakakasakal. Para akong isang bagay, isang tropeo na ayaw niyang maagaw ng iba. Bigla niyang kinuha mula sa wallet niya ang isang resibo. Resibo ng tuition fee ko. Ang resibong nagpapaalala sa akin kung bakit ako nasa sitwasyong ito. At sa harap ko, walang sabi-sabi, pinunit niya yun. Pira-piraso. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig, parang mga abo ng pangarap kong unti-unting nawawasak. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Si Chris, anong ginagawa mo? This is what happens when you break the rules, Bianca. Malamig niyang sabi, ang mga mata ay walang emosyon pero puno ng pagbabanta. This is what happens when you peer aside to be smart with me. Akala mo ba hindi ko kayang bawiin lahat ng binigay ko sa'yo? Yang kondo mo, yang allowance mo, yang pag-aaral mo, isang salita ko lang, pwedeng mawala lahat yan. Ang hopelessness. Yun ang naramdaman ko. Para akong ibon na pinutulan ng pakpak. Paano ako lalaban kung ang mismong kalayaan ko, hawak niya? Hindi ako nagbibiro, Bianca. Dinampot niya ang mga piraso ng resibo at inihagis sa mukha ko. One more mistake. One more picture with that guy, or any other guy. One more lie. At hindi lang tuition mo ang mawawala. Baka pati ang nanay mo sa probinsya, madamay pa. Ang huling mga salita niya, parang kidlat na tumama sa akin. Si nanay. Gagamitin niya si nanay laban sa akin. Gaano siya kasama? Gaano siya kadesperado para kontrolin ako? Huwag mong idadamay si nanay, halos pabulong kong sabi, ang boses ko'y basag na. Ito na ang sukdulan. Ang pagbabanta sa nag-iisa kong pamilya. Then be a good girl. Umiti siya, yung ngiting nakakakilabot. Stay away from him. Stay away from everyone. Mula ngayon, ako lang ang kakausapin mo. Ako lang ang sasamahan mo. Understood? Tumango ako, wala nang lakas para sumagot. Ang mga luha, tuluyan ang bumagsak, hindi ko na napigilan. Ang bigat sa dibdib ko, parang isang dambuhalang bato. Sa sumunod na mga araw, naging impyerno ang buhay ko. Pinagbawalan niya akong pumasok sa school. Mag-leave ka muna. Para makapag-isip ka, sabi niya. Ang totoo, para mas madali niya akong mabantayan, para masigurado niyang wala akong ibang makakausap o makikita. Nakakulong ako sa kondo, ang tanging koneksyon ko sa labas ay ang cellphone na hawak niya rin ang password. Sinubukan kong tawagan si nanay, pero laging si Chris ang sumasagot, o minsan, hindi niya pinapansin ang mga tawag ko. Ang mga text messages ko kay nanay, alam kong binabasa niya muna bago isend, kung isesend man niya. Isang araw, naglakas loob akong magtanong. Chris, hanggang kailan to? Kailangan kong bumalik sa school. Ang mga exam di. Exam? Tiningnan niya ako na parang isa akong batang pasaway. Mas importante pa ba yung exam mo kaysa sa akin, Bianca? Kaysa sa future natin? Future natin? Anong future ang sinasabi niya? Ang future na ako ang bilanggo niya. Ang pag-asa na minsan kong naramdaman dahil kay Ray, dahil sa music box, unti-unti nang namamatay. Nawawalan na ako ng lakas. Nawawalan na ako ng sarili. Isang hapon, habang nakatulala ako sa bintana, nakarinig ako ng mahinang katok sa pinto. Umaasa akong isa lang yung delivery, pero nang sumilip ako sa peephole, nanlaki ang mga mata ko. Si Ray. Nakatayo siya sa labas ng pinto ko, may dalang isang maliit na paper bag ang mukha niya, puno ng pag-aalala. Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Siguro kay Maricel. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto ko siyang pagbuksan. Gusto kong humingi ng tulong. Pero alam kong nakabantay si Chris. Maaaring may TV sa labas, o baka bigla siyang dumating. Hindi ko binuksan ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa likod nito, nanginginig. Bianca. Narinig kong tawag ni Ray, mahina lang. Bianca, andyan ka ba? Nag-aalala lang ako.
Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Okay ka lang ba? Ang boses niya, puno ng sinseridad. Parang isang lifeline na inaalok sa akin. Pero hindi ko kayang abutin. Pinikit ko ang mga mata ko. Patawarin mo ako, Ray. Hindi ko kaya. Wala siya dyan. Isang boses mula sa intercom sa lobby ang sumagot. Si Chris. Malamang nakita niya si Ray sa kiki. Umalis ka na kung ayaw mong magkaproblema. Ang banta sa boses ni Chris, malinaw. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Ray. Tapos ang mga yapak niyang papalayo. Napasandal ako sa pinto, napahagulgol. Ang sakit. Ang sakit na kailangan kong talikuran ang taong nagpakita sa akin ng kabutihan. Ang sakit na wala akong magawa para sa sarili ko. Pagbalik ni Chris sa unit ng gabing iyon, mas lalong naging strikto. Kinumpis niya ang cellphone ko. Para wala ng distractions, sabi niya. Ang mga araw ay lumipas na parang isang mahabang, madilim na gabi. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak, matulog at maghintay. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Siguro, isang milagro. O baka, ang katapusan ng lahat ng ito. Nagsimula na akong magduda sa ikabutihan na ipinakita ni Chris noong una. Ang pag-aalok niya ng tulong para sa pag-aaral ko, pain lang ba yun? Isang paraan para makuha niya ang gusto niya? Isang paraan para makontrol niya ako ng ganito? Ang tanikala ng pagmamanipula niya, unti-unti nang humihigpit sa leg ko. Isang gabi, matapos ang isa na namang mapait na pagtatalo namin ni Chris, kung saan sinumbatan niya ako ng lahat ng gastos niya sa akin, pumasok ako sa banyo. Binuksan ko ang shower, hinayaang bumuhos ang malamig na tubig sa buo kong katawan. Doon, sa ilalim ng agos ng tubig, humagulgol ako ng humagulgol. Ang sakit, ang galit, ang pagod, ang hopelessness, lahat, sabay-sabay na bumuhos. Pakiramdam ko, malulunod ako sa sarili kong mga luha. Nang biglang, sa gitna ng aking pag-iyak, narinig ko ang mahinang tunog. Isang ringtone. Hindi iyon ang ringtone ng phone ko, dahil hawak ni Chris yun. Pinatay ko ang shower. Pinakinggan kong mabuti. Nanggagaling sa maliit kong bag na nakasabit sa likod ng pinto ng banyo. Yung lumang bag ko na ginamit ko noong unang dating ko sa Maynila. May isa pa pala akong cellphone doon. Yung luma kong phone na sira-sira na ang screen, pero gumagana pa pala. Nakalimutan ko nang itapon. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha yun. May isang missed call. Unknown number. Tapos may text message. Pagbukas ko ng text, nanlamig ang buo kong katawan. Isang maikling mensahe, pero parang isang dagok sa dibdib ko. Galing kay nanay. Anak, si nanay to, hirap akong kontakin ka. Umuwi ka na, anak. Miss na miss ka na namin. May problema dito. Kailangan ka namin. Napaupo ako sa sahig ng banyo, hawak ang lumang cellphone. Si nanay. May problema. Kailangan niya ako. At sa mga sandaling yun, sa kabila ng takot, sa kabila ng pagiging bilanggo ko kay Chris, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Kailangan kong umalis. Kailangan kong umuwi. Kahit anong mangyari. Ang text message ni nanay ay parang isang panggising sa mahaba kong pagkakatulog sa bangungot. Umuwi ka na anak. Kailangan ka namin. Ang mga salitang yon, paulit-ulit na umalinggaw sa isip ko, mas malakas pa sa anumang banta o utos ni Chris. Ang lungkot sa dibdib ko ay napalitan ng biglaang determinasyon, kahit pakasabay nito ang matinding pagsisisi sa mga desisyong nagdala sa akin sa puntong ito. Kinabukasan, habang mahimbing pang natutulog si Chris sa tabi ko, sa unit ko na siya natutulog para masigurado raw na hindi ako makakatakas, dahan-dahan akong bumangon. Bawat galaw ko, maingat, parang isang magnanakaw sa sarili kong buhay. Kinuha ko ang luma kong bag, yung bag na dala ko noong unang dating ko sa impyernong ito. Nilagay ko doon ang iilang damit na talagang akin, yung mga damit na binili ko bago pa dumating si Chris sa buhay ko. Ang mga mamahaling damit at alahas na bigay niya, iniwan ko. Hindi ko kailangan ng mga yun. Hindi yun ako. Ang pera. Kailangan ko ng pera para makauwi. Naalala ko ang debit card na bigay niya. May laman pa yun, sapat para sa pamasahe. Kinuha ko yun, pero nanghihina ang loob ko. Pera niya pa rin. Pero kailangan ko. Para kay nanay.
Bago ako lumabas ng pinto, saglit akong napahinto. Tiningnan ko ang natutulog na si Chris. Ang amo ng mukha niya sa pagtulog, malayong malayo sa demonyong gumising sa kanya. May kaunting kirot sa puso ko, siguro dahil sa mga alaala ng unang araw, noong inakala kong siya ang sagot sa mga pangarap ko. Pero agad ding nawala iyon, napalitan ng galit at pagkadismaya. Hindi, Bianca. Hindi mo siya kailangang kaawaan. Ikaw ang biktima dito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas. Sa bawat hakbang ko papalayo sa unit na iyon, sa bawat palapag na binababa ko sa elevator, pakiramdam ko, unti-unti akong nakakahinga ng maluwag. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa dibdib ko, parang nababawasan. Nag-withdraw ako ng sapat na pera sa ikid, pagkatapos ay dumiretso sa bus terminal. Habang nakaupo sa bus, papalayo sa Maynila, papalayo kay Chris, hindi ko mapigilang umiyak. Umiiyak ako sa lungkot, sa pagsisisi, sa hiya. Ang pangarap kong makapagtapos, ang pangarap kong maging guro, lahat yon parang bulang naglaho dahil sa isang maling desisyon. Ang pagkawala ng sarili ko, yun ang pinakamasakit. Sino na ako ngayon? Isang babaeng nabigo. Isang babaeng nagpauto. Pagdating ko sa probinsya, sinalubong ako ni Nanay sa labas ng aming maliit na barong-barong. Ang mga mata niya, puno ng pag-aalala at awa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon, sa yakap ni Nanay, tuluyan ang bumigay ang lahat ng emosyong pilit kong kinikimkim. Humagulgol ako ng humagulgol sa balikat niya. Anak, anong nangyari sa'yo? Payat na payat ka, sabi ni Nanay, hinahaplos ang buhok ko. Sa loob ng bahay, sa harap ng maliit naming altar, ikinuwento ko lahat kay Nanay. Walang labis, walang kulang. Ang tungkol kay Chris, ang key arrangement namin, ang pagkontrol niya sa akin, ang pagbabanta. Bawat salita, parang tinik na lumalabas sa lalamunan ko. Si Nanay, tahimik lang na nakikinig, pero nakikita ko ang sakit sa mga mata niya. Ang mga luha, dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Nang matapos ako, niyakap niya ulit ako. Patawarin mo ako, anak, sabi niya, umiiyak. Kasalanan ko to, kung hindi kita pinilit na magtrabaho doon. Nay, wala po kayong kasalanan, sabi ko, umiiling. Ako po ang nagdesisyon. Ako po ang naging sakim sa pangarap. Hindi kasakiman ang mangarap, anak, sabi ni Nanay, hinawakan ang mukha ko. Pero ang pangarap, hindi dapat kinukuha sa paraang sisira sa'yo. Dumating din ang best friend ko, si Lisa. Sinundo siya ni Nanay. Pagkakita niya sa akin, niyakap niya rin ako ng mahigpit. Sa kanya ko rin ikinuwento lahat. Ang reaksyon niya, galit. Galit kay Chris, pero awa sa akin. Hayop yung lalaking yun, Bes. Dapat sa kanya makulong, sabi ni Lisa, nang gigigil. Pero ang importante, nakaalis ka na. Nandito na kami ni Tita Elena para sa'yo. Ang mga salita nila, ang suporta nila, parang gamot sa sugatan kong puso. Hindi man ito kayang burahin ang sakit at ang pagsisisi, pero at least, alam kong hindi ako nag-iisa. Kinagabihan, naghain si Nanay ng hapunan. Simpleng kanin, pritong isda, at manggang hilaw na may bagoong. Ang paborito kong manggang hilaw. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang maluha ulit. Ang bawat subo, parang may kasamang pait ng nakaraan. Pero kasabay nito, may kaunting tamis ng pag-asa. Ang bawat patak ng luha ko na tumutulo sa manggang hilaw ay parang naghugas sa mga kasalanan ko, sa mga pagkakamali ko. Mas mahalaga kang buo, anak, sabi ni Nanay, hinawakan ang kamay ko. Mas mahalaga ang dignidad mo kaysa sa anumang diploma o pera. Tumango ako. Alam kong tama si Nanay. Sa sumunod na mga araw, sinubukan kong bumalik sa dati. Tumutulong ako kay Nanay sa mga gawaing bahay, nakikipagkwentuhan kay Elisa. Pero ang anino ni Chris, ang anino ng nakaraan, laging nandyan. Natatakot akong baka bigla siyang sumulpot. Natatakot akong baka hanapin niya ako. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga gamit ko sa kwarto, ang kwartong puno ng mga alaala ng kabataan ko, ng mga pangarap ko, bago pa dumating si Chris, nakita ko ang isang maliit na bowl sa ilalim ng kama. Dito ko itinago ang mga lumang sulat, mga pictures, mga munting alaala ng ibuhay ko sa Maynila. May mga pictures kami ni Maricel, mga kaklasiko. May mga notes galing sa mga professor. At may mga regalo mula kay Chris. Isang mamahaling kwintas, isang peres ng hikaw.
Mga bagay na minsan ay nagpasaya sa akin, pero ngayon, parang mga tanikala na nagpapaalala sa akin ng aking pagkabigo. May nakita rin akong isang kupas na litrato. Litrato namin ni Chris, kuha noong isa sa mga unang kidate namin. Nakangiti kami pareho. Pero ang ngiti ko, pilit. Ang ngiti niya, may halong pag-aari. Kinuha ko ang lahat ng iyon, ang mga sulat, ang mga litrato, ang mga regalo. Dinala ko sa bakuran, sa may lumang tapayan kung saan kami madalas magsiga ni tatay noong bata pa ako. Kumuha ako ng pusporo. Nanginginig ang kamay ko habang isa-isa kong tinitingnan ang mga bagay na iyon. Ang kwintas na may maliit na diamond pendant, simbolo raw ng pagmamahal niya. Ang mga litrato kung saan pilit akong umingiti, pilit na nagpapanggap na masaya. Ang mga resibo ng mga mamahaling restaurant, ng mga hotel. Lahat, alaala ng isang buhay na hindi akin, isang buhay na ipinagpalit ko sa aking dignidad. Isa-isa kong inihagis ang mga iyon sa tapayan. Pagkatapos, sinindihan ko ang pusporo at itinapon sa ibabaw ng mga papel at plastik. Agad na nagliyab ang apoy, nilalamon ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang usok, maitim, parang sumisimbolo sa maitim na kabanata ng buhay ko na gusto ko nang wakasan. Habang pinagmamasdan ko ang apoy, may kung anong gaan akong naramdaman. Parang kasabay ng pagkaabo ng mga bagay na yun ay ang unti-unting paglaya ng puso ko. Hindi pa tuluyang malaya, pero at least, nagsisimula na. Ang pagsisisi ay naroon pa rin, pero ngayon, may kasama na itong determinasyon na bumangon. Tapos na, Bianca, bulong ko sa sarili ko. Tapos na ang bangungot. Pumasok ako sa loob ng bahay, mas gumaan ang pakiramdam. Naabutan ko si nanay na nagtitiklop ng mga damit. Nay, sabi ko, umupo sa tabi niya. Nagdesisyon na po ako. Tumingin siya sa akin, naghihintay. Hindi na po ako babalik kay Chris. Kahit anong mangyari. Matigas kong sabi. Kahit pa mawala yung scholarship ko, kahit pa hindi na ako makapag-aral ulit. Ayoko na pong mabuhay ng ganun. Ngumiti si nanay, yung iting puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Tama ang desisyon mo, anak. Mas mahalaga kang buo. Ang pag-aaral, maraming paraan para makamit yan. Ang dignidad mo, kapag nawala, mahirap nang ibalik. Niyakap ko siya. Sa mga sandaling yun, naramdaman ko ulit ang pagiging ligtas. Ang pagiging ako. Sa sumunod na mga araw, sinubukan kong maghanap ng kahit anong mapagkakakitaan sa aming bayan. Nagtanong-tanong ako sa palengke, sa mga tindahan. Walang gaanong oportunidad, pero hindi ako sumuko. Kailangan kong tulungan si nanay. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, kahit walang tulong ni Chris. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman ni nanay sa munti naming hardin, may narinig akong huminto na tricycle sa tapat ng aming bahay. Hindi ko pinansin, baka may bisita lang ang kapitbahay. Pero maya-maya, may aninong tumama sa akin. Paglingon ko, nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Ray. Nakatayo siya sa labas ng aming maliit na gate, ang gate na gawa sa kawayan. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong pants, may bitbit na isang maliit na paper bag, kapareho ng paper bag na dala niya noong pumunta siya sa kondo ko. Ang buhok niya, medyo magulo dahil siguro sa hangin. Ang mga mata niya nakatitig sa akin. Hindi siya nagsasalita. Nakatayo lang siya doon, tahimik. Parang isang estatwa. Ang puso ko biglang kumabog ng malakas. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Ang daming tanong sa isip ko, pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Nagkatinginan lang kami. Ang hangin tila huminto sa pag-ihip. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang pagdating niya hindi ko inaasahan. Isang cliffhanger sa kabanata ng buhay ko na akala ko ay isinara ko na. Ano ang ibig sabihin nito? Dala ba niya ay pag-asa o panibagong gulo? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko, sa pagtayo niya roon, sa gitna ng simpleng tanawin ng aming probinsya, may kung anong bumuhay ulit sa natutulog kong puso. Isang kislap. Isang pag-asa. Pero kasabay nito ang takot. Paano kung nalaman ni Chris na nandito siya? Paano kung sinusundan pa rin ako ni Chris? Si Ray. Nakatayo lang doon, naghihintay.
At ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Ang pagkawala ng sarili ko, baka ito na ang simula ng muling paghahanap. Ang pagkakatayo ni Ray sa labas ng aming gate ay parang isang eksena sa pelikula, hindi ko alam kung romantic comedy o drama ang kalalabasan. Ang pag-asa na bigla kong naramdaman ay may kahalong takot at hiya. Anong mukha ang ihaharap ko sa kanya matapos ko siyang iwasan at talikuran sa Maynila? Si nanay ang unang nakabawi sa pagkagulat. Lumabas siya ng bahay, umiti kay Ray. Iho, ikaw pala. Tuloy ka, anyaya ni nanay. Doon lang ako parang natauhan. Pumasok si Ray sa aming maliit na bakuran. Inabot niya kay nanay ang paper bag na dala niya. Para po sa inyo, tita. Pasalubong lang po. Nang buksan ni nanay, laman nito ay mga prutas at isang box ng paborito niyang biskwit. Napangiti si nanay. Nako, nag-abala ka pa, Hijo. Maupo ka muna, ikukuha kita ng mainom. Naiwan kaming dalawa ni Ray sa labas. Awkward. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Yumuko na lang ako, pinaglaruan ang dulo ng bestida ko. Bianca, narinig kong sabi niya, malumanay ang boses. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya, puno ng ewan. Pag-aalala? Pag-unawa? Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango ako. Ikaw kumusta? Paano mo nalaman na nandito ako? Ngumiti siya ng bahagya. Kay Maricel. Nag-alala kami sa'yo. Bigla ka na lang kasing nawala. Kilig. Isang maliit na kiliti sa puso ko. Nag-alala siya. Sila. Pero agad ding sumingit ang hiya. Ang dami kong kasalanan sa kanya. Sorry, Ray, sabi ko, hindi makatingin ang diretsyo. Sorry kung bigla na lang akong nawala. Sorry kung hindi kita pinansin noon. Naiintindihan ko, sabi niya. O at least, sinusubukan kong intindihin. Lumapit siya ng kaunti. Ang importante, okay ka na ngayon. Oh, on the way to being okay. Ang mga salita niyang yun, parang isang mainit na kumot sa malamig na gabi. Walang panghusga, walang paninisi. Puro pag-unawa. Dumating si nanay dala ang isang pitsel ng malamig na tubig at baso. Nagkwentuhan sila ni Ray. Nalaman kong nagbakasyon lang pala si Ray sa probinsya nila na hindi kalayuan sa amin at sinadya niya talagang dumaan para kamustahin ako. Ang bait niya. Sobrang bait. Bago siya umalis ng hapong yon, may sinabi siya sa akin. Bianca, kung kailangan mo ng kausap o ng tulong, nandito lang ako. Huwag kang mahihiyang magsabi. Iniwan niya ang number niya, nakasulat sa isang maliit na piraso ng papel. Sa sumunod na mga araw, naging mas madalas ang pagdalaw ni Ray. Minsan, may dala siyang luma naming textbook, tutulungan niya akong mag-review sa mga lessons na na-miss ko. Minsan, magdadala siya ng merienda, uupo kami sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran, magkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay, pangarap, pamilya, mga paboritong pelikula. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Para akong bumabalik sa pagiging normal na Bianca. Nalaman niya ang tungkol sa paghinto ko sa pag-aaral. Hindi siya nang husga. Sa halip, sinubukan niya akong i-encourage. Sayang naman, Bianca. Ang talino mo pa naman, sabi niya isang hapon. Bakit hindi mo subukang bumalik? Maraming paraan. Pwede kang mag-apply ng scholarship sa ibang school. O kaya, mag-working student ka. Mahirap, Ray, sabi ko, napabuntong hininga. Wala na akong tiwala sa sarili ko. At saka, natatakot pa rin ako kay Chris. Hindi kanya pwedeng kontrolin habang buhay, Bianca. Seryoso niyang sabi. Huwag mong hayaang sirain niya ang mga pangarap mo. Unti-unti, dahil sa suporta ni Ray at ni nanay, nagsimula akong maniwala ulit sa sarili ko. Nagsimula akong mangarap ulit. Si Ray, palihim na tumutulong sa amin. Minsan, paggising ko, may nakasabit na supot ng bigas sa gate namin. Minsan, kapag nagluluto si nanay, may bigla na lang kakatok, si Ray, may dalang gulay o isda. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nanunumbat. Tahimik lang siyang tumutulong. Isang beses, binigyan ako ni nanay ng baon papunta sa palengke para bumili ng ilang gamit. Pagbukas ko ng pitaka ko, may nakita akong isang nakatuping 500 pesos. Hindi galing kay nanay yun, alam ko.
Tiningnan ko si Ray na nagkakape sa aming maliit na lamesa. Ngumiti lang siya, parang walang alam. Ang kilig na naramdaman ko, totoo. Walang halong takot, walang halong hiya. Purong saya. Tinulungan niya akong maghanap ng trabaho. May kakilala raw siyang may-ari ng isang maliit na coffee shop sa bayan, baka raw kailangan nila ng part-timer. Sinamahan niya ako. Sa awa ng Diyos, natanggap ako. Maliit lang ang sahod, pero sapat na para makatulong kay nanay at makapag-ipon para sa pangarap ko. Sa coffee shop, doon ko mas nakilala si Ray. Pagkatapos ng klase niya, o kapag break time niya, dumadaan siya. Minsan, tutulungan niya akong magpunas ng lamesa o maghugas ng tasa kapag maraming customer. Minsan naman, uupo lang siya sa isang sulok, magbabasa ng libro o magdodrawing sa kanyang sketchbook, habang palihim akong sumusulyap sa kanya. Ang simpleng presensya niya, sapat na para maging maganda ang araw ko. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho ko, inabangan niya ako. Gabi na at medyo madilim na ang daan pa uwi. Sabay na tayo, Bianca. Delikado na, sabi niya. Habang naglalakad kami, biglang umulan ng malakas. Wala kaming dalang payong. Nagtakbuhan kami papunta sa waiting shed. Basang-basa kami, pero tumatawa. Para tayong mga bata, sabi ko, pinupunasan ang mukha kong basa ng ulan. Okay lang yan. At least, memorable, sabi niya, nakangiti. Ang mga mata niya, kumikislap, mas maliwanag pa sa mga bituin na natatabunan ng makapal na ulap. Sa ilalim ng waiting shed na iyon, habang pinagmamasdan namin ang pagbuhos ng ulan, bigla siyang nagsalita. Bianca, alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong may mga sugat ka pa na kailangang maghilom. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Handa akong maghintay. Handa akong tulungan kang buuin ulit ang sarili mo. Napatingin ako sa kanya. Ang sinseridad sa boses niya, sa mga mata niya, tagos sa puso. Ray T. Hindi kita minamadali, Bianca. Ngumiti siya. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo kung ano ang tunay na pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi nananakit, hindi kumokontrol. Yung pagmamahal na magpapalaya sa'yo. Hindi ako nakasagot. Ang mga salita niya, parang isang mainit na yakap sa nanlalamig kong puso. Ang pag-ibig na tunay. Posible pa ba iyon para sa akin? Sa tulong ni Ray, unti-unti akong nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ulit ang pangarap kong makapag-aral. Nag-research kami online tungkol sa mga scholarships sa mga open universities. Minsan, pumupunta kami sa internet cave para mag-download ng mga application forms at reviewers. Magkatabi kami sa harap ng computer, ang mga balikat namin halos magkadikit. Ang simpleng yun, sapat na para pakiligin ako. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto ko, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang Bianca na nakikita ko ngayon, iba na sa Bianca na halos mamatay sa takot at kahihiyan sa Maynila. May mga peklat pa rin. Pero may liwanag na ulit sa mga mata ko. May ngiti na ulit sa mga labi ko, isang ngiting totoo, hindi pilit. Hindi ako laruan, bulong ko sa sarili ko. Ako ay babae na may pangarap. At walang sinuman ang makakaagaw nun sa akin ulit. Ang pagbangon ko hindi naging madali. Maraming araw na umiiyak pa rin ako, maraming araw na natatakot pa rin ako. Pero sa bawat pagsubok, nandyan si Ray, si nanay, si Lisa. Sila ang naging lakas ko. Isang umaga, habang naghahanda ako para pumasok sa trabaho, may dumating na sulat. Galing sa post office. Kinabahan ako. Sino naman ang susulat sa akin? Nang buksan ko iyon, nanlaki ang mga mata ko. Isang official-looking envelope. At sa loob, isang liham. Mula sa dati kong universidad sa Maynila. Isang paanyaya. Isang paanyaya para sa graduation ceremony. Nabitawan ko ang sulat. Graduation. Paano? Akala ko wala na. Ang mga grades ko bago ako nag-leave, sapat na pala para makapasa ako sa mga natitirang units ko through special assessment na hindi ko na namalayan dahil sa gulo ng buhay ko noon. Napaupo ako sa sahig, nanginginig. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Ang pangarap na akala ko'y namatay na, biglang nabuhay ulit. Pero kasabay nito ang alaala ni Chris. Ang alaala ng mundong iniwan ko. Si Ray.
Kailangan kong sabihin sa kanya. Ang sulat mula sa unibersidad ay parang isang bomba na sumabog sa tahimik kong mundo. Graduation. Ang salitang minsan ay pangarap lang, ngayon ay abot kamay na. Pero kasabay ng excitement ay ang kaba. Ang pagbabalik sa Maynila, ang pagharap sa mga alaala, handa na ba ako? Si Ray ang una kong sinabihan. Pagkatapos kong ipakita sa kanya ang sulat, niyakap niya ako ng mahigpit. Congrats, Bianca. Sabi ko naman sa'yo eh. You deserve this. Ang saya sa mga mata niya, totoo. Walang bahid ng inggit o pagdududa. Purong suporta. Pero natatakot ako, Ray, pag-amin ko. Natatakot akong bumalik doon. Paano kung makita ko siya? Ang anino ni Chris, kahit papaano, ay nananatili pa rin sa isang sulok ng isip ko. Hinawakan ni Ray ang mga kamay ko. Bianca, kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Harapin natin to ng magkasama. Ang mga salita niyang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang pag-ibig niya, ang tunay na pagmamahal, ang naging kalasag ko. Nagdesisyon kaming pupunta kami sa Maynila para sa graduation ko. Si nanay, iiyak-iyak sa tuwa. Si Lisa, abot tenga ang ngiti. Ang buong baryo yata, nakiselebrate sa akin. Simple lang ang handaan, pero puno ng pagmamahal. Dumating ang araw ng graduation. Suot ang itim na toga at ang abot langit ng ngiti, tumayo ako kasama ng iba pang mga graduates. Ang pride na naramdaman ko, hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay nanay, kay tatay, na alam kong nakangiting nakatingin mula sa langit, at kay Ray, ang taong hindi sumuko sa akin. Habang tinatawag ang pangalan ko para umakyat sa stage at kunin ang diploma, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa sobrang saya. Pagbaba ko ng stage, ang unang hinanap ng mga mata ko ay si Ray. Nakita ko siya sa gitna ng AN, kasama si nanay at Lisa. Nakangiti siya, kumakaway. Ang ngiti niyang yun, ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa araw na yun. Pagkatapos ng seremonya, habang nagpipictorial kami sa labas ng auditorium, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Bianca. Nanigas ako. Ang boses na iyon. Kilalang kilala ko. Dahan-dahan akong lumingon. Si Chris. Nakatayo siya hindi kalayuan, nakasandal sa isang mamahaling itim na kotse, ang parehong kotse na dati sumusundo at naghahatid sa akin sa impyerno. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ang buhok ay maayos na gel. Ang mga mata niya, matalim pa rin, pero may kung anong lungkot. O baka guni-guni ko lang. Lumapit siya. Si Ray, agad na tumabi sa akin, hinawakan ang kamay ko. Isang tahimik na paalala na nandyan siya, hindi ako nag-iisa. Congratulations, sabi ni Chris, ang boses ay kalmado, pero may bahid ng faith. I always knew you were smart. Thank you, simpleng sagot ko. Walang emosyon. Ang dating takot, napalitan na ng wala. Wala na akong nararamdaman para sa kanya, kundi awa. Awa sa isang taong hindi alam kung paano magmahal ng tama. Bianca, lumapit pa siya ng kaunti. We can start over. Kalimutan na natin ang lahat. As can give you everything again. Mas higit pa. Just come back to me. Ang desperasyon sa boses niya halata. Napangiti ako. Isang ngiting totoo, walang halong kaplastikan. Isang ngiting nagsasabing, hindi na ako ang dating Bianca. Chris, mahinahon kong sabi, thank you for the offer. But I already have everything I need. Tiningnan ko si Ray at ngumiti siya sa akin. Ang ngiting yun, sapat na. I already have, ulit ko, mas may diin ngayon. Ang tunay na sarili ko, natagpuan ko na. Ang tunay na pagmamahal, hawak ko na. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Chris. Ang pag-asa sa mga mata niya, unti-unting nawala. Tumango siya ng dahan-dahan, tila tanggap na ang pagkatalo. I see. Yun lang ang nasabi niya. Tumalikod siya at sumakay sa kanyang kotse. Habang papalayo ang sasakyan niya, parang kasabay nitong lumayo ang lahat ng masasamang alaala. Hinarap ko si Ray. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. I'm so proud of you, Bianca, sabi niya, ang mga mata ay nagniningning. Salamat, Ray. Salamat sa lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit.
Sa mga bisig niya, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan. Biglang, nagkaroon ng confetti blast. Ang mga makukulay na papel ay nagsiliparan sa hangin, kasabay ng hiyawan at palakpakan ng mga tao. Si Nanay at Lisa, lumapit sa amin, nakiyakap. Sa gitna ng selebrasyon, sa ilalim ng mga nagliliparang confetti, hinawakan ni Ray ang kamay ko. Isang simpleng hawak pero puno ng kahulugan. Isang hawak na nagsasabing tayo na. Simula pa lang to ng mas magandang kabanata. Tiningnan ko siya, at sa mga mata niya, nakita ko ang aming future, isang future na simple, pero puno ng pagmamahal, respeto, at pangarap na sabay naming aabutin. Ang toga na suot ko, hindi lang simbolo ng natapos kong pag-aaral. Simbolo ito ng aking pagbangon, ng aking tagumpay laban sa kadiliman ng nakaraan. Simbolo ito ng tunay kong sarili. At ang kamay ni Ray na hawak ko, simbolo ito ng tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na nagbigay sa akin ng lakas, ng pag-asa, at ng isang bagong simula. Ang dating kasambahay na naging laruan, ngayon ay isang babaeng matatag, may pangarap at higit sa lahat, minamahal at nagmamahal ng tunay. Ang pagkawala ng sarili ay naging daan sa pagtuklas ng tunay na pagkatao at tunay na pag-ibig. At sa pagtatapos ng kabanatang ito, alam kong handa na akong harapin ang anumang hamon ng buhay, basta't kasama ko si Ray. Ang aming kwento, isang patunay na kahit gaano ka pa kadapa, posible ang pagbangon, posible ang paghilom, at posible ang tunay na kaligayahan. Mahal kong mga mambabasa. Kung narating ninyo ang puntong ito, ibig sabihin, sinamahan ninyo si Bianca at Ray sa kanilang masalimuot, ngunit makulay na paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong pagsubaybay, at sa bawat emosyong ibinahagi ninyo habang binabasa ang bawat kabanata. Hindi nyo alam kung gaano kalaki ang ngiti ko ngayon, knowing na may mga taong naantig at na-inspire sa simpleng kwentong ito. Grabe, legit na legit ang saya ko. Habang isinusulat ko ang kapalit ng pangarap, para akong naging anino ni Bianca. Ramdam na ramdam ko ang bawat takot niya, ang bawat pagtitimpi, ang hiya, ang guilt, at lalo na ang kilig at pag-asang unti-unting sumisibol sa puso niya. May mga pagkakataon na napapahinto ako sa pagsusulat, humihinga ng malalim dahil apektado rin ako sa bigat ng kanyang mga pinagdadaanan. Si Chris, naku, minsan gusto ko na siyang isako. At si Ray, isa siyang paalala na may mga tao pa ring may busilak na puso. Ang pagsulat nito ay parang isang roller coaster ng emosyon, pero sulit na sulit, lalo na't alam kong may mga aral tayong mapupulot. Ang pangunahing mensahe na nais kong iparating ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili, self-worth. Minsan, sa kagustuhan nating abutin ang ating mga pangarap o sa desperasyon na makatakas sa kahirapan, nakakagawa tayo ng mga desisyong maaaring ikapahamak natin. Ngunit ang kwento ni Bianca ay nagpapakita na hindi pa huli ang lahat para bumangon. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal na natili sa dilim, kundi sa tapang mong hanapin muli ang liwanag. Isa pa, ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi kumokontrol at hindi naniningil. Ang pag-ibig na tunay, gaya ng ipinakita ni Ray, ay nagpapalaya, nagpapagaling at nagbibigay inspirasyon para maging mas mabuti kang tao. Hindi ito tungkol sa material na bagay, kundi sa respeto, tiwala at suportang walang hinihintay na kapalit. Naol, di ba? Pero seryoso, we all deserve a love like that. At higit sa lahat, ang ating dignidad ay hindi kailanman dapat isuko, anumang pangarap pa yan. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa diploma o yaman, ang ating pagkatao, ang ating integridad. Kaya naman, mga mahal ko, kung naantig man kayo o may natutunan sa kwento ni Bianca at Ray, hinihikayat ko kayong i-share ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit sa inyong social media. Malay natin, may isang taong nangangailangan din ng ganitong kwento para magkaroon ng pag-asa. At syempre, gustong-gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong eksena ang pinakatumatak sa inyo? Anong karakter ang nakarelate kayo? Anong aral ang baon nyo? Mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. Bawat mensahe mula sa inyo ay parang isang mainit na yakap para sa akin. Promise, babasahin ko lahat yan. Muli, mula sa aking puso na puno ng pasasalamat at kilig, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.